So ngayon po ay December. So huling buwan na. Ang bilis po ng panahon, ano? Parang noong nakaraan lang, bagong taon lang, January. At napakarami na pong nangyari. Ang ating topic po ngayon is about generosity. So ano po ba yung generosity sa Tagalog? Pagiging bukas palad. Kasi pagka tinagalog mo siya ng literal, wala talagang katumbas na Tagalog eh. Kasi 'di ba yung pag tinignan mo sa dictionary, matulungin, mapagbigay, pero pagka generous, hindi lamang siya giver, hindi lamang siya nag-share, higit pa doon. At ngayon po, yun po yung ating tatalakayin ngayon. At inihiling ko ang lahat na tumayo para po tayo ay makapanalangin muna before we start this series about generosity. At ano ba yung kahalagahan nito? Meron ba talaga itong blessing sa buhay natin? Ano ba yung mga pangako ng Diyos? Ito po ay mga tatalakayin natin sa mga susunod na panahon at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. You are a generous God and we have seen it and we have experienced it, Panginoong Diyos. At ngayon, mas mauunawaan pa namin ang kahalagahan nito hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang Kristiyano, Panginoon. Ano po ang pagpapala ng pagiging bukas palad, Panginoong Diyos? Maraming salamat o Diyos. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So yung mga blessing, yung mga levels of generosity, next week natin talakayin. Pero ngayon, pag-aralan muna natin ng mga halimbawa sa Biblia ng mga sinaunang Kristiyano nang sila ay naging generous. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng bukas ang palad or bukas palad? 'Di ba alam na natin, ito ay sa English ay tinatawag na idiom o sa Tagalog ay sawikain. 'Di ba? So kasi pag bukas palad, ano ba ibig sabihin niyan? Kasi pag literal na iintindihan mo siya, wala siyang kahulugan kasi nakabukas lang ang palad eh. Pero alam natin na ang ibig sabihin nito ay pagiging mapagbigay. Diba? Pag sinabi natin. So ano ba kaibahan ng sawikain tsaka sa lawikain? Yung idiom, ano ba yung mga halimbawa ng idiom? Halimbawa, barking at the wrong tree. Ano ibig sabihin nun? Ha? Madaldal daw. So barking at the wrong tree, gumagawa ka ng bagay na hindi ka naman dapat dyan. Mali yung ginagawa mo at pinakamano. Ano yung, bring home the bacon. Ano pa? Oh, di ba? Magtagumpay ka sa ginagawa mo. Ano ba yung mga Tagalog? Nagsusunog ng kilay. Ano yun? Sobrang pag-aaral, no? 'Di ba? So ang salawikain naman, ang ganito naman ng yun ang mga halimbawa ng sawikain. Ano naman sa lawikain? Halimbawa, ang di marunong lumingon sa pananggalingan. Ibig sabihin, marunong kang tumanaw. Ano naman kaibahan ng kasabihan? So kasi ang Proverbs or sa lawikain, meron siyang mga karunungan. Pero yung kasabihan, mga parang opinion mo lang. Halimbawa, gamitin ulit natin kanina. Ang di marunong lumingon sa pinanggalingan, pagkasabihan, yan, stiff neck. So yun lang yung mga simpleng kaibahan niya. So yung isa merong karunungan, yung isa mga pangyayari lang. So naririnig nyo na, bababasa nyo naman sa Facebook yun, ano? So ngayon, yung po ang ibig sabihin ng pagiging bukas palad. Ibig sabihin open. Open ka nakakatanggap at open ka ring nakapagbibigay. At ngayon, ang hamon po sa atin dito ay basahin natin. Yan, sige, next slide, basahin natin. Yan, 1, 2, 3, go. Yan. Kakayanin mong maging bukas ang palad. Ang pagiging kuripot po, hindi po siya masama, no? Yung sa tamang pagiging kuripot. Ito po yung gagamitan mo rin ng wisdom. Kasi hindi rin naman lahat, kasi titignan mo rin kung sino yung pagbibigyan mo. Pero, pag sobra-sobra na, dyan na nagkakaroon ng problema. At bilang isang Kristiyano, makikita natin ang halimbawa sa Biblia, isa po sa dahilan bakit po umunlad at nag-thrive, talagang lumawak, kumalat ang Kristyanismo sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pag-uusig, at umabot po ito sa panahon natin dahil sa mga Kristiyano that they were willing to give their lives and even their resources. At ito po ang hamon sa atin, kakayanin mo rin pong maging bukas ang palad. So titignan natin, magbibigay tayo ng 3 halimbawa dito. Bakit mo kakayanin? Dahilan kung bakit mo kakayanin na maging bukas palad.
At ito po'y nagawa na rin ng sinaunang iglesia. Pag sinabi nating iglesia, hindi po ito tumutukoy sa building, ito po ay tumutukoy sa mga Kristiyano. So, number 1, kakayanin mong maging bukas ang palad. Number 1, 1, 2, 3, go. Yan, ito po ang susi. We need to give ourselves to God first. Yan po ang pinakasikreto. Kapag ikaw ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon, lahat ay magagawa mo alang-alang sa Kanya. Kaya mong masaktan, kaya mong maglingkod, kaya mong sumamba, kaya mong gawin para sa Panginoon. Basta ibibigay mo muna ang sarili mo. Kaya nga, ang laging sinasabi, di ba, we need to surrender ourselves to God. So titignan natin dito, no? Ang sinaunang Kristiyano ay naging bukas palad sila dahil ibinigay muna nila ang kanilang mga sarili. Tignan natin dito, halimbawa, sa Acts chapter 2, 44 to 46, sabi dito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Kinikilala nila na ang kanilang ari-arian ay hindi lamang para sa kanila. Di ba matinding, napaka matinding blessing po iyon na ma-overcome mo yung pag-hold mo. They were willing to share. At ito po ay isang hamon sa atin na tunay na ikaw ay nagiging bukas na ang palad kapag ikaw ay masaya ka na rin na ibinabahagi kung ano yung meron sa atin. So, halimbawa, makikita ho natin sa mga Kristiyanong business, businessmen. Halimbawa, tingnan natin yung picture. So, ito po, minsan nakikita natin to, di ba? So, ano yung sinasabi dito? Basahin kung yung mga nakakabasa kasi medyo malito, no? 1, 2, 3, go. Christ is the head of this business, the unseen manager in every department, the silent partner to every transaction. Kinikilala nila na yes, sa titulo, sa legal matters sila ang may-ari. Pero above all else, they believe ang Diyos ang nagmamay-ari nito. Alam nyo, dito po ako nahamon sa patotoo po ni Attorney Cao. Una, hindi ko pa naiintindihan. Halimbawa, ito po mayroon pong article dito sa Philippine Star, January 7 yan. So maliit lang So sinasabi lang po dito na si Attorney Cao, Carlos Cao, sabi diyan, siya po yung magiging new chief sa POEA. Tapos sinabi doon sa second paragraph, graduated from the University of the Philippines na 1984. Tapos sabi doon, among them, managing partner of L. Elyon and Cao Law Offices. Doon tayo mag-focus sa L. Elyon. Pwede naman, di ba, kung halimbawa, attorney si Jomerson. Jomerson Cuber Law Offices. Pero si Attorney Cao, nilagyan niya ng L. Elyon. Ano ba ibig sabihin ng L. Elyon? Nasa kanta yan ng El Shaddai Actually, ang ganda ng El Shaddai. Sino nakakaalam ng kantang El Shaddai? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon na Adonai. Age to age, still the same. By the power of your name. So pag sinabi yun nating El Elyon, alam na natin yung L. Sa Bible, pag sinabing L, God. Sino dito may mga L ang pangalan? L. Romel. Pwede Romel, no? Ano kaya ibig sabihin nun? So, ba Elijah, Yahweh is my God. Si Elisha, God is my salvation. Rafael, God is my healer. Diba? Jairel, diba? God is giver, provider. So, sino pa? Sino may mga L dito? Diba? Michael, who is like God. So ngayon, ano naman yung ibig sabihin ng Elyon? Pag sinabing Elyon, God Most High. El Elyon, God Most High. So, ang ganda ng paliwanag sa amin ni attorney dito Sabi niya, ang may-ari nito ay hindi ako. Sabi niya, nung Christmas party namin dati. Ang kapartner ko dito ay Diyos. Sabi niya. Kaya meron siya minsan mga tinutulungan na minsan hindi siya nagpapabayad sige, mahirap to, tutulungan na lang natin to. So, El Elyon. So, kinikilala niya na siya ay instrumento lamang ng Diyos. Pag ikaw nakilala mo, ikaw ay instrumento ng Diyos, you are willing to share kung ano yung pinagkatiwala sa iyo. And later on, makikita natin kung ano ba yung pagpapala pag tayo ay nagiging mabuting katiwala. Di ba? Ano yung mga pagpapala? Pag ikaw ay nagiging mabuting katiwala, ano mga
bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. So napakaganda po dito. Sabi pa po dito sa verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang mga pangangailangan. So, binenta nila. So, ito po, no? So, mag-ingat ho tayo. Baka mamaya, ligawin nating literal to. So, iba yung sitwasyon nung unang panahon. 'Di ba? Yung mga employment. Iba ngayon. Ngayon, mapalad ho tayo sa panahon natin ngayon. Dahil yung dami pong job opportunities actually, lalong-lalo na para sa mga babae. Nung panahon namin, nung 90s, kukaunti ang job opportunities sa mga babae. Ngayon, ang dami na. Kahit sa bahay ka na lang eh. 'Di ba? Yung mga online jobs. So, ngayong panahon na ito, dami nating blessing. So, ngayon, hindi ho natin kailangan ibenta. So, it's up, nasa pananampalataya mo yan. Pero, tinitignan natin kung ano yung kanilang galing ito sa puso na talagang generous heart. Oh, wala akong ma-share, pero ito, willing akong ibenta ito para magkaroon ng ma-share yung mga blessing na ito. Halimbawa po, nung nakaraang pandemic, no, naalala ko lang yung kay Mayor, sino yung Mayor Mayor Nieto. Diba, yung mga ginagawa ng iba, nagbenta siya ng Jordan shoes. Magkano ba yung Jordan shoes? 12,000 yata, pinakamababa eh. Para daw magkaroon ng kasi collector siya. Alam niyo sa mga collector po, medyo mahirap po ilabas o pamigay yung ibenta, yung mga bagay na kinolect mo. Jordan shoes po, mahal yun eh. So, binenta niya kasi pandemic, no? Sige, para magkaroon tayo ng sharing. Di ba minsan ganun yung ginagawa natin? Wala akong ma-share, pero titingnan ko, wala din ako ngayon eh. Pero minsan maiisip ka, ito pwede kong ibigay sa'yo. So, ito po yung nagiging kalakaran nila nung unang panahon. Because of their generous heart. Wala silang maibigay. Sige, bebenta na lang kami para mayroon kaming ma-share. At yun po ay hindi po inuutos yun, Kaya magkaliwanagan lang tayo. Baka mamaya, dito huminsan nagkakaroon ng maling aplikasyon eh. Kailangan pala ibenta namin. Hindi, ito po ay kusang loob nila ayon sa kanilang pananampalataya. At dito nga po, di ba, kung mababasa natin sa mga susunod na chapters, dito nagkaroon ng problema yung sa chapter 5, di ba, ito na ba lahat ng sabi ni Pedro dun sa dalawang mag-asawa, ito na ba yung lahat ng pinagbilhan? Sinabi nila, oo, bagamat hindi naman. Wala namang problema kung kalahati lang ibibigay mo. Basta naging honest lang sila at sila po ay naparusahan nun. Kasi di naman nila inuutos eh. Hindi naman inuutos nun. Sikat na sikat yung mga nagbibigay ng panahon na ito. So, nainggit sila. Ay, gusto rin naming mapuri. So, ito po ay ayon sa kanilang pagpapasya. Ito talaga yung sacrificial giving na tinatawag. So, ngayon, ano po yung connection dito na ibinigay, sabi ko sa outline natin, kailangan ibigay mo muna ang sarili mo sa Panginoon. Pag binigay mo yung sarili mo sa Panginoon, ang magiging resulta nun, you can become a generous Christian. Tingnan natin sa susunod na talata. Ito yung sabi, araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Ano ba yung ginagawa nila sa templo? Tatambay? Ano ba yung ginagawa natin dito? Diba? Binibigay nila ang sarili nila sa Panginoon. At nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Alam nyo, pagka ibinigay natin yung sarili natin sa Panginoon, ito yung nagiging resulta. Unang-una, bilang Kristiyano, we can, lalalim ang devotion natin sa Panginoon. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng harmonious fellowship. Pag sinabi pong harmonious, katulad po ito ng musika, diba, na iba-iba po yung nota niyan, pero pag pinagsama-sama mo, masarap pakinggan. Basta sila ay nasa family. So medyo mahirap ipaliwanag yung theory. So ito po, so they were generous dahil ibinigay nila ang kanilang sarili. Lumalim ang devotion nila sa Panginoon. Nag-share sila ng kanilang kung ano yung pwede nilang i-share. At ito pa po, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 5. Mamaya tingnan natin yung context nito, pero basahin natin. 1, 2, 3, go! Yun, di ba? Ito po talaga ang sikreto. Ibigay muna natin ang ating sarili sa Panginoon. Lagi ko naririnig kay Ate Tess, di ba? Sabi niya, you can give without love, but you cannot love without
giving. Yun po talaga pag mahal mo, mahalaga yung isang tao, magbibigay ka eh. Minsan kahit, sige, wala akong maibibigay sa iyo. Bawa, nung nakaraan, wala akong maibigay, may nangungutang sa akin. Wala akong maibigay. Hiramin mo muna yung motor ko. Sige, sa'yo na muna yan. O, makakatipid ka na rin sa pamasahe. Di ba? Yung mga practical na pamamaraan. Kaya nung 2 linggo na yon, so, nakapag-exercise tayo. Kasi Bible study tayo, wala akong motor ha. Sige, hinihingal na ako, sign of aging eh. Pagpunta ko wala na ni Emily, pagod na ako eh. So yun po, di ba, yung mga bagay na pwede nating i-share. So, ayun, paano tayo magiging generous? Sabi dito sa number 1, kailangan ay ibigay muna natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Yan, kakayanin ho nating maging bukas palad. Number 2, yan, 1, 2, 3, go. Yan, sa kabila ng mga balakid o sa kabila, so ano ba yung mga balakid o sa kabila ng ng kahirapan? So titignan natin dito, marami kasing mga balakid minsan sa ano, 'di ba? Yung sa pagbibigay, unang-una, ay mahirap ako, wala akong provision. Sabi nung narinig ko sa isang may narinig ako sa TV, sabi kinukuha lang daw ng mga pastor. Sila lang daw nagpapayaman, ano nga tayo, utang reveal tayo ngayon kung mayaman ho talaga yung pastor dito. So minsan daming mga nagiging balakid yan. Ayoko pumunta dyan sa church na yan, na may meron lang yan, mga ganyan. Pero ang pinakabalakid talaga, yung maaring kahirapan. Ay, mahirap lang kami, wala kaming maibibigay. Tignan natin dito kung paano ang mga Kristiyano nung unang panahon sa kabila, ang sabi pong term, matinding kahirapan, they were still generous. At kakayanin din ho natin yan. Tingnan natin dito. Nabasa natin kanina yung 2 Corinthians 8:5. Simulan natin ngayon sa verse 1. Yan, sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Pag binasa natin yung magkagandahang loob ng Diyos, ano kaya yung kagandahang loob ng Diyos na yon? Siguro binibless sila financially. Siguro marami silang pera. Siguro nag-uumapaw yung mga blessing na dumarating sa mga church na ito. Kasi yung kagandang loob ng Diyos ay ibinuhos. Pero yun ho ba talaga ang ibig sabihin dito? Tignan natin para mas maintindihan natin. Sa verse 2. Ayan, basahin natin. 1, 2, 3, go! Dumanas sila ng matinding kahirapan. Wow! Sabi sa verse 1, God was so gracious sa mga churches sa Macedonia. Maaari nating isipin, pinagpapala talaga sila. Ang daming provision. Siguro magaganda yung mga instruments nila dyan, magaganda yung mga speaker. So, i-relate lang natin, wala pa naman mga speaker nung panahon na yon. Bawa sa panahon lang natin, para lang magkaroon ng connection. Siguro magaganda yung mga sound system dyan, baka yung live stream, baka malakas yung internet, baka naka-Starlink sila. Hindi siguro napuputol yung internet, mga ganyan. Taka-in-ear siguro lahat sila, tapos may mga lightings, may mga pausok. Siguro ganun, Kasi God was so gracious, pero dito iba eh. Kinilala nila that God was so gracious, and yet still, sabi dun sa verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan. Kinikilala nila yung kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng kanilang mga nararanasan. Diba? Ilang beses ba na kine-question natin? Ilang beses sa buhay natin kine-question natin minsan, mahal ba talaga ang ng Diyos? Mabiyaya ba talaga ang Diyos sa akin? Bakit nagdadanas ako ng mga ganitong kahirapan? Bakit hindi na lang yung kapitbahay ko? Bakit hindi na lang yung kaaway ko? Mas mabuti naman ako sa Kanya. Bakit ako, tumutulong naman ako? Bakit walang mga provision? Pero dito, sa kabila ng kahirapan, kinilala nila na ang Diyos ay may kagandahang kalooban sa kanila. At dahil doon, ano yung naging resulta? Masaya pa rin sila at bukas palad na nagbibigay. Sabi doon sa adjective, matinding kahirapan. At sabi pa, isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Kapag meron ho tayong generous heart, kaya nating lampasan yan.
Bakit? Dahil sa pananampalataya, pagmamahal sa Diyos, at later on, mas maiintindihan pa natin. Tingnan natin sa verse 3. Baka pwede na, sabi sa verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Kasi baka siguro pinipilit ni Pablo, kasi si Pablo minsan masakit magsalita eh. Pero dito, sila'y kusang loob na nagbigay. At higit, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. So, super generous. That's why, yung iglesia nung unang panahon, sa kabila ng kahirapan, kumalat. Alam mo, magkalinawan lang ulit tayo. Sabi ho, ang pera ho, hindi ho masama, ano? Ang masama ho, ang pagmamahal sa pera. Yun po ang nililinaw natin. 1 Timothy chapter 6. At pag ikaw, mas minahal mo ang Diyos, mas minahal mo ang Diyos kaysa sa sarili mo at kaysa sa pananalapi, kaya mo rin gawin ito. Kaya rin natin gawin ito. Yung pagiging generous ng mga Macedonian Christians. Sabi pa po dito sa verse 4, mahigpit nilang kinausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ito yung nagpupumilit. Sige na, Pablo, payagan nyo na kaming makatulong. Siguro, alam siguro ni Pablo, yung situation nila, mahirap na kayo. Sige, okay lang. Pero sabi, no, mahigpit nilang ipinakiusap. Nakiusap sila, hindi lamang kusang loob. Di ba, merong mga post minsan sa Facebook, pare, wala na akong magawa sa pera ko eh. Kasi, mangutang ka naman sa akin. Sino mga nakabasa nun? Sana lahat ganun, friends, ano? Pare, ang gandang problema, matindi problema ko ngayon. Sobra-sobra yung pera ko eh. So, tapos sagot naman ng isang kaibigan, pare, hindi ko kailangan niya ngayon. Baka, sa'yo na lang yan. 'Di ba? Yung joke lang yun, pero dahil sobra-sobra. Pero dito baliktad. Matinding kahirapan. Matinding pagsubok. Yet, una, sila'y kusang loob na nagbigay. Pangalawa, hindi lamang kusang loob. Pinagpilitan pa nila. Kasi pwede ka maging kusang loob eh. Halimbawa lang ito, may bisitang dumating, di ba? Kumakain ka. Ay, kain ka muna. Ay, sige, okay lang, busog pa ako, may ginagawa ako. Siyempre, hindi mo na pipilitin. Pero kasi tapos nasa isip-isip mo, buti lang, hindi kumain. Gutom pa ako. O, di ba? Doon nangyari mo sa atin yon na buti hindi kumain. Pero sa kanila, para ma-relate lang natin, kumain ka na. Sige, kumain ka muna bago ka magtrabaho. Talagang yung pinipilit, nagigets nyo ba? Yung pinipilit talaga nila. Diba? So, hindi sila mapalagay kapag hindi sila nagiging kabahagi ng pagbibigay, generosity. Sayo dito sa karugtong na talata, sa verses 6 to 8, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Bakit ho sila ganun na lamang ang kanilang pagbibigay? They believe in the promises of God. Pag nagtanim ka ng marami, hindi magpapatalo ang Diyos sa pagbibigay. Kaya yung giving ho, hindi ito usapin ng paramihan ng blessing sa buhay. Usapin po ito ng puso, pag-ibig at pananampalataya mo sa Diyos. Dito ho sa verse 6, sa 2 Corinthians chapter 9, karugtong ito ng binasa natin kanina sa chapter 8, kaya pala, kahit na sobrang hirap na nila, pinagpipilitan pa rin nila, bigyan nyo kaming ng pagkakataong makatulong kasi naniniwala sila. Ang Diyos hindi siya magpapatalo. Sa susunod na linggo, tignan natin yung mga halimbawa dyan. Diba, parang yan sa business on investment, meron tinatawag na high risk, high reward. Pero dito, pagdating mo sa Lord, high give, high receive. Diba, ganun ho ang Panginoong Diyos. Multiplication pa nga, hindi addition ang term. Sa verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay ng may kagalakan. Diba? Kailangan masaya tayo na nagbibigay. At ito po, madalas ginagamit ito against tithes. Pero, again, understand the context. Anong sabi kanina?
Nagdarana sila ng matinding kahirapan at matinding pagsubok, pero pinagpipilitan pa rin nilang magbigay. Intindihin mo yun. Lagpas sa tithes yun eh. Diba? Nakakahiya. Gagamitin natin to against tithes. Lagpas ho sa tithes yung binigay nila. Lagpas ho. Pero ito, ang kailangan natin ay kusang loob. Kusang loob tayong magbibigay. Ito po, patungkol ho ito sa pagtulong. Pero makikita ho natin, kung babasahin natin ng context, lagpas. Tingnan natin, balikan natin yung verse 3. Yung kanina, 2 Corinthians chapter 8, verse 3. Sabi dito, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Sobrang pagmamahal, pananampalataya sa Diyos. Bakit ho sila? Bakit ho gano'n na lamang? Naiintindihan nila. Sabi dito sa susunod na talata, 2 Corinthians 9:8. Ito na, basahin natin. 1, 2, 3, go. Yun. Kaya naman pala pinagpapala. Para yung pagpapala na yan, hindi mo na lamang sarilinin. Kaya kami dahil may mga kaibigan tayo, mga amo na sila ay naging mabuting katiwala sa pananalapi, kami po nakakatanggap talaga kami ng mga blessings. 'Di ba? Yung meron dito mga mayayamang amo. 'Di ba? Pag mga generous yung amo nyo, minsan aabutan kayo na minsan nakatanggap ako ng cheque. Oh, may blessing ah. And tagal ko lang hindi nagtatrabaho. More than 5 years na, more than 10 years na akong hindi nagtatrabaho. Pero minsan may mag-aabot pa rin sa akin ng cheque. Dahil sila, naintindihan ng mga taong ito, itong blessing na ito, pinagpapala kami ng Diyos para magpala din sa iba. Kapag ikaw, ngayon pa lamang na sabi mo, nasa antas ka pa ng pamumuhay mo na sabihin na natin hindi pa talaga marami or sobrang dami ng kayamanan mo. Kung ngayon pa lang, sa kakaunting bagay ay nagiging mabuting katiwala ka na, asahan natin ang sinabi sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya kakayanin ho nating maging generous giver. Basta ho matutunan nating magbigay ng may kasiyahan, may pagkukusa, may pananampalataya. Ngayon, number 3, kaya mong maging bukas palad. 1, 2, 3, go. Yan, para ho sa pagsulong ng ebanghelyo. Tingnan natin dito, no? Alam natin si Pablo, meron siyang tinatawag na 3 missionary journeys. Pero paano ba mangyayari yun? Hindi naman mayaman si Pablo. Pagsakay mo pa lang sa mga barko, gagamit ka na ng pera. Magbabayad ka sa mga tripulante, sa mga kapitan. At sa panahon natin ngayon, di ba, yung may mga Bible study tayo, wala ka nga rin pero iba sa atin dito gumagastos ng sariling pera para ho sa alang-alang sa pagsulong ng ebanghelyo. At titignan ho natin dito, nung nagsisimula pa lamang ho si Pablo, napakalaking blessing ho na merong sumuporta sa gawain. Sabi dito sa Philippians chapter 4, 14 to 19. So alam niyo na yung verse 13, 'di ba? Ano yung sinasabi sa verse 13? Ayun, gagawa ko ang lahat ng bagay sa lakas na ibinigay sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ. Yun ang karugtong niyan eh. Yun yung nauna. So ito yung karugtong. Sabi dito, gayon man, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Paano ho ba tayo dumadamay pag mayroong nahihirapan? Minsan, di ba, sasamahan mo, ay siguro samahan ko to. Sige, tawagan ko to, ipag-pray ko to, papayuhan mo. Minsan, i-comfort mo siya. Pero dito, ano yung ginawa ng mga Philippian church? Paano nila sinamahan si Pablo sa paghihirap? Sabi dito sa kasunod na talata, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang
sa pangangaral ng magandang balita. Kaya ho, yung advancement o yung pagsulong ng ebanghelyo, dahil po may mga giver, generous heart. Halimbawa, bakit to dumami ang mga Kristiyano dito sa Pilipinas? Bakit may mga, halimbawa po, sa Taytay, di ba, ang lalaki ng mga Methodist churches dyan? Alam niyo ho ba, kaya ho maraming mga malalaking building dyan. Nung unang panahon, yung mga naunang naging Kristiyano dyan, mga judges, attorney, mga businessmen, kaya mga 1940s pa yata, mga ganong panahon. Kaya yung dinonate yung mga lupain dyan. Kaya malaki po yung church, yung sa United Methodist eh. Tsaka kung makikita mo dyan, di ba, marami mga mayamang mga Methodist dyan sa Taytay. Kasi nung unang panahon pa po yan. At tulad dito, ng panahon ni Pablo, may mga generous people na sumusuporta sa gawain para ho sa magandang balita. Sabi ho dito sa verse 16, noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. O paulit-ulit. Matindi talaga yung kanilang pagtulong kay Pablo. Sabi sa 17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Naiintindihan din pala ni Pablo. Ipagpapalain din sila. Diba? Naiintindihan ni Pablo eh. Hindi dahil gusto niyang laging makatanggap ng tulong, kundi gusto ni Pablo na sila ay magantihan ng Diyos dahil sa kanilang pagiging generous. At sa kanilang pagiging generous, ang ebanghelyo ay sumulong. Sabi sa susunod, sa 18, ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At dito makikita natin dito, ano ba yung ibig sabihin ng mabangong handog sa Diyos? Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. This praise is equivalent to worship. Kasi nung Old Testament, di ba, ito yung pamamaraan ng pagsamba nila. Magsusunog sila, papatay sila ng alay, magsusunog sila, at ito ay magiging mabangong handog. At sa katunayan, sa Romans chapter 12, verse 1, ganito rin, di ba? Offer your bodies as a living sacrifice to God. At dito, yung mga handog pala natin, this can be also a form of worship. Basta yung handog na yon galing sa puso. Again, the keyword yung kanina, ibibigay mo muna yung sarili mo sa Panginoong Diyos. Tapos magre-resulta yon sa worship, and then we can worship God through our generosity. Malinaw na sinabi ni Pablo no? Tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi sa susunod na talata, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Again, ang sabi ho, ibibigay niya ang inyong pangangailangan, hindi gusto. Kasi dito ho nagkakaroon ng problema minsan. Magbibigay ako para makatanggap ako ng ganito. Magbibigay ako, Lord, bibigay ko po yung aking tithes and offering, basta bigyan niyo po ako ng magandang motor, yung, ano ba uso ngayon? NMAX. Sabi mga motor daw ng mga pogi. NMAX, bigyan niyo ako NMAX. After 1 year, wala ka pa rin NMAX. Ngayon, nagtampo ka na sa Diyos kasi mali ang motibo natin. Tandaan natin, sa ating generosity, kailangan tama ang motibo. Ano yung unang motibo natin? Because we love God. We want to share our blessing to others. Ibinigay muna natin yung sarili natin. Kapag mali po yung pagkakaintindi natin, mali ang motibo natin, magsasawa ka. Diba sabi ho sa love, 1 Corinthians chapter 13, pag wala kang love, tulad ka lamang ng ingay ng cymbals. Sa umpisa ka lang magaling. Dahil walang love, pag napagod ka na, pag nagsawa ka na, pag walang nangyari sa ginagawa mo, titigil ka na. Diba? Dahil walang love. Pero dahil merong love kay Lord, kaya mong gawin. Kaya mong tumagal. Halimbawa po dito, gusto ko lang po ikwento sa inyo. Ito si John Beck
Di ko alam kung anong bigkas Bechtel. Siya po ay missionary po siya sa Hong Kong. Hindi ko lang na-search kung anong year. So dahil sila ay nagmi-mission, pangunahing mini-mission nila ay mga bata and gusto nilang magkaroon ng campsite. Ang problema nila, wala silang pera. So napakahalaga po ng pananalapi, lalong-lalo sa mga gawain ng Panginoon. So ngayon, nag-usap siya ng kanyang kasama, magkaroon tayo ng at tapos balitaan nila na mayroong binibenta na building na ang price ay $1 million. Yun po yung $1 million. Kasi nalulugi na yung company. So saan ibebenta na namin to? So nag-usap sila ng kasama nila. So magkaroon tayo ng solicitation, fundraising. But after 3 months of fundraising, alam niyo kung magkano yung nalikom nila? $1. Ang $1 na yon sa bata pa. After 3 months, $1. So ngayon, meron silang $1. Pumunta sila doon sa businessman na binibenta yung property. Wala ho kaming pera eh. Pero meron kaming $1. Nagkapirmahan, binigay po ng $1. Diba? Glory to God. Ito po yung matinding provision eh. So, ginawa nila yung part nila. Ito po yung hamon sa atin, Kahit gaano yung kaliit yung mga pledges natin, kailangan lang makita. Siguro nakita ng Diyos yung effort nila. Wala talaga nagbigay. Pero dito yung bata na nagbigay ng $1, na galing pa po sa ibang galing sa USA kasi nasa Hong Kong sila eh. Pero yung nagbigay bata. Di ba uso nung unang panahon yan? Sino ba dito yung mga yung halimbawa, ano ba yung sponsorship sa pag-aaral? Yung nasa FCFC ba yun? Di ba meron mga yung mga sponsor kayo, sinusulatan kayo, di ba? Yun dahil po may mga generous people at marami yung sa kanila mga Kristiyano. Dahil sa CFCA, di ba? Dahil sa mga generous people, marami yung nakakapag-aral. Ito po yung mga magagandang halimbawa. At ganun din po yung nangyari dito. Sumulat sila, nag-solicit sila, nag-fundraising sila, pero isang bata lang na $1. Pero ibinigay yung building na yon para sa campsite nila, yung property na yon. $1. Kung tingnan natin kung talagang dakila ang Diyos, kung paano siya kumilos. Kaya, wag ho tayong magsasawa ng magbigay sa ating mga pledges. 'Di ba? Kailangan lang ho, tama ang motibo. Tama ang puso. Kasi pag nakita ng Panginoong Diyos yan, ay tama, sige, ibibigay ko na sa inyo. Siguro may mga itinuturo pa ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Sa katotoo lang ho, hindi pa po tayo mabuting katiwala. Halimbawa, dito sa building natin, halimbawa po yung mga pews, paano ko kayo i-bless? Yung mga pews nagiging basurahan. Lagayan po ng Bible yun pero minsan dami ko nakikita mga sesto dito So, hindi tayo nagiging mabuting katiwala. Isa lang ho yan sa mga dahilan. Tsaka kailangan ho natin dumami. Diba? Kailangan natin dumami para tayo bigyan ni Lord. Kaya ho, kakayanin ho natin maging bukas palad. Reviewin po natin. So, sabi dito, okay, 1 to 3. Next slide. Yan, una, kung ibibigay mo muna ang iyong sarili sa Panginoon. Pangalawa, kung matututunan mong magbigay ng may kasiyahan sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga balakid, at kung iisipin mo na ito ay para sa pagsulong ng Ebanghelyo. So, conclusion po sa lahat ng mga natutunan natin, bilang conclusion, ang pinag-uugatan ng pagiging bukas palad ay, number 1, basahin natin, number 1. Next slide. Yan. Ay, isa pa. Atras pala. Number 2 yan eh. Yan. 1, 2, 3, go. Yes. Dahil naniniwala tayo sa Diyos. Dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Ito po yung magiging driving force natin. Because I love God. Because I believe in Him. I believe in His promises. I believe that God is a rewarder, that God is a provider. Yes, I can give. Tiyaga lang. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, di ba? Naging bukas palad sila. At yung pagiging bukas palad nila, ito yung naging ebidensya na talagang sumusunod sila. At hindi ho tayo makakasunod sa Diyos kung wala ho tayong pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Yun po ay naging resulta. Ang pagiging bukas palad
nila ay ang naging resulta ng kanilang pagmamahal, pananampalataya sa Diyos. Number 2. 1, 2, 3, go. Yes. Ibig sabihin pala, yung mga generous Christians, they allowed the Holy Spirit to work in and through them. Sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 31, di ba? Again, ang context nito, sabi sa chapter 2, di ba? Ibinigay nila yung kanilang mga ari-arian, shinare nila. Pero ano yung paano sila nagkaroon ng kapangyarihan na maging generous? Sabi dito sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat pos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ano po yung context nito? Ang nangyari po sa mga naunang talata, pinagbawalan po sila mag-share ng gospel. Sa katunayan, sila Pedro, sila ay pinaghahampas, 39 na latigo yun. Pero pagkatapos nanalangin sila, nagkaroon sila ay napuspos ng banal na Espiritu at naging matapang sila sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At hindi lamang yon, ano ba po yung naging resulta? Sabi sa verse 32. Yan, 1, 2, 3, go. Diba? Connected pala yung pagiging puspos ng banal na Espiritu at generosity. If we are struggling, Lord, Lord, I want to become a generous giver. Napakahalaga ng relationship natin sa Panginoon. Sabi ko sa Philippians chapter 2, verse 13, God has given us the power, di ba? To will and to act. Nagbibigay sa atin ng kagustuhan at kakayahan para gawin ang kalooban niya. Sabi po sa number 3, bilang conclusion, last conclusion, yes. Kasi tinutuunan natin yung hindi na tayo self-centered. Hindi na tayo naka-focus sa sarili natin. Nakagaya ng sinasabi ni Jesus Christ, di ba? Deny yourselves. Kung sino nais sumunod sa akin, you must deny yourselves. Sabi ko dito sa Luke 21, verse 2 to 4, alam na ho natin ito, no? Nakita rin niya ang isang dukha, biyuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Ano po yung nangyari dito? Si Jesus Christ, nasa templo siya, nakikita niya yung mga mayayaman, nagbibigay na kanilang mga offering. And then nakita niya yung isang mahirap, dukhang biyuda, na naghulog ng 2 salaping tanso. Siguro ang pagkakaintindi natin ito ay siguro 2 piso lang. Pero intindihin natin yung context nito. Kasi ang pera nila dito ay denari or denarius. Ano ba yung plural? Denari yata yung plural. So ang denari, ang katumbas na po niyan, isang araw na sweldo. Isang araw na sweldo na po yan. So kasi yung binasa ko to sa English, kasi malaki yung sweldo nila, dollars eh. So sabi $120, wow, isang araw. So ganun yung sweldo. So kapag convert mo ito ay katumbas ito 100 pesos. Sa pagkakaintindi natin, maaring barya lang. Pero pag inintindi mo siya sa context nila, hindi lamang pala 2 piso ay binigay nito. Malaki. Tanso. Di ba? Ano yung ginto? Pilak at tanso. Malaki pa rin yan eh. Magkano ba tanso ngayon? Magkano ba tanso ngayon? Di ba? Huwag mo lang susunugin. Sino mga nagbebenta ng tanso? Dati nagbebenta kami ng tanso, pabalatan namin. Wag lang kayong magdanakaw sa Meralco, no? So ito ay hindi lamang barya ito. Yung binigay. So sabi ko sa verse 3, sinabi niya, ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Mas malaki yung ibinigay. Mas malaki ang ibinigay ng mga mayayaman kasi sobra-sobra lang yon. Pero para sa Panginoong Diyos, mas malaki binigay nito. Kundi dahil higit pa, kung titignan natin ng context nito, ikinabubuhay, sabi dito sa verse 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Buo, sabi doon, buo, 100% binigay niya. Bakit to? Again, nasan sila? Nasa templo? Because this woman
Sa kabila ng kanyang matinding kahirapan na pagsubok, she loved God. Ang punot dulo pa rin nito, bakit ho tayo nagiging generous giver? Because we love God. Because we believe that He is a rewarder. Kaya ho kinakailangan na tayo ay ibigay muna natin ang ating mga sarili sa Panginoong Diyos. Sabi kanina sa pagsulong, bakit tayo nagbibigay? Mahal natin ng Panginoon para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Ang dami ho natin ginawa nitong taon ito eh. Yung praise parade. Magkano ba nagastos natin doon sa praise parade? Wala ho sa plano yun. Pero nakapangaral tayo dahil po mayroong mga generous kapamuso na nagiging tapat sa pagbibigay. Yung retreat, di-aircon na tayo. Yung sarap no, di-aircon na yung retreat. Nung unang panahon, mainit eh. Magkano lang shinare natin sa retreat natin? Pero, magkano ba yung nagastos natin? Over 70,000 yata yun. Para magkaroon lamang tayo ng retreat. Bakit ho naging posible yun? Because of generous people like you. Bakit ho tayo nagkaroon ng kids room? Because of generous people. Na ngayon, nakikinabang po yung mga bata. Bakit ho ang daming mga kabataan ngayon? Bakit ho, malaking tulong ho yung mga generous people na nagsusupply sa pangangailangan. Alam nyo, pinakamalaking pangangailangan yung TGIF eh. Pero sa akin, okay lang eh. Kita naman natin ng bunga eh. Diba? Kilala nyo ba lahat ng mga kabataan? Kasi yun naman ang goal natin eh. Nagbibigay tayo, nagiging generous tayo para marami pang mga tao ang mapagpala. At bahala na si Lord sa iyo. Ang sinisikap ng church na mabigyan na ng reward, 'di ba, ng token, pero maliit lang naman yung token eh. Mas masarap po matanggap yung token ng Lord eh. 'Di ba? Mas maganda 'yon. Kaya ang hamon sa atin dito, maging generous po tayo at kakayanin natin. Ibigay muna natin ang ating sarili sa Diyos. Isipin natin, maging cheerful giver tayo. At isipin natin, ito po ay para sa Ebanghelyo. Tayo pong lahat ay tumayo at para tayo po ay manalangin. Itutuloy ho natin ito sa susunod na linggo. Ano pa po yung mga pagpapala, yung mga first-hand experiences namin ng mga tao na naging cheerful giver, naging generous, sila ay pinagpala ng Diyos. Tayo ay manalangin. Maraming salamat o Diyos. Kayo po ang pinakaunang magandang halimbawa ng generosity, Panginoon. Pagiging bukas palad. Salamat po dahil kayo ay hindi madamot, kayo ay mapagbigay. Salamat po sa mga natutunan namin sa mga halimbawa ng mga Kristiyano noong unang panahon na sa kabila ng matinding kahirapan, Panginoong Diyos, they still insisted, we want to give, we want to share. We want to share our blessings. At Panginoon, ang dalangin namin, ito po ay maisabuhay din namin. Kaya o Diyos, ang hamon sa amin, magkaroon, ma-establish muna namin, Panginoon, na talagang ibigay namin ang sarili namin sa iyo. Sapagkat pag binigay namin ang aming sarili sa iyo, kaya namin gawin alang-alang sa iyo, kaya namin ibigay alang-alang sa iyo, Panginoon. Lord God, magkaroon kami ng malalim na pagmamahal sa iyo at pananampalataya that you are God rewarder. You reward, Lord God, yung mga giver. You reward, Panginoon. You bless those who bless others. Sabi nga po, Panginoong Diyos, sa iyong salita, it is better to give than to receive. Maraming salamat o Diyos. At ngayon, aalalahanin muli namin ang pagiging generous mo po, Panginoong Diyos, nang ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak sa pagpapatuloy, Lord God, ng gawain ngayon sa pamamagitan ng komunyon. Panginoong Diyos, sa pagkaalaala, Panginoong Diyos, ng sakripisyo mo, magresulta din ito, Panginoong Diyos, ng aming pagsasakripisyo din ng mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin, ng mga pagpapala, Panginoong Diyos. Help us, Lord God, to become generous Christians. This we pray in Jesus' name. Amen.